Yo, what's up mga kapatid? Ayan, may napakinggan naman ako o napanood na naman na video. Lagi na lang ganyan, lagi na iglesia. Bakit ba? Ano ba ginagawa sa inyo? Lagi na iglesia ang gigigil sa inyo. Wait lang. Mali. Magigigil lang kasi ako eh. Atensyon lang mga kapatid. Kasi lagi na lang iglesia yung tinitira mo. Kung hindi yung presidente, yung iglesia, tapos kakampi sa China. Totoo ba naman yun? Grabe naman yan. Lagi man sisiraan, di ba? Panoodin natin yung video. Let's go. Sa mga minamahal ko mga kababayan, sigurado ko magagalit na naman sa akin dito yung ating best friend, itong si Eduardo Manalo, na isang Mongoloid na leader ng reliyong Iglesia ni Manalo na Diablo. Hindi po Iglesia ni Cristo kasi sa totoo lang, alam nyo, sa araw-araw po nating pagbablog dito, marami po ako nakakausap na ang dami palang tumiwalag na, no? Hindi sila itiniwalag. Sa aking pagkakaalam, maraming tumitiwalag, hindi itiniwalag. No? Pinapalabas lang po kasi ng Iglesia ni Manalo na Diablo na itiniwalag nila. Pero ang totoo, bawat taon, mas marami pala marami palang tumitiwalag dahil sa hindi nila nagugustuhan na pamamaraan ng Iglesia ni Eduardo Manalo na kulto. No? So, mayroong nagchat-chat sa akin, sa akin ng tanambuhay nila, ang kanilang karanasan. Sabi, may iba pa, kausap ko na 6 months lang sila nung sila ay talagang nabautismuhan na at naging totally Iglesia ni Manalo na, umalis na sila dahil nakikita nila tila hindi Iglesia ni Cristo yung napasukan nila, kundi parang isang mafia, parang isang grupo na kung saan ay talagang nagpapalakas sa kanilang impluensya, nagpapalakas sa kanilang kumbaga reliyon gamit ang kanilang malakultong pamamaraan. So dahil sa nabanggit na lang din natin na kulto, hindi naman nila pwedeng sabihin sinisiraan natin sila. Pati sa Google, mababasa mo pag sinearch mo, di ba? Kaya sinabi kong kulto, unang-una, kung sasabihin natin yung katotohanan dito, talagang alam ng iba yan, maging yung mga ministro, na yung original na Iglesia ni Cristo noon na nakarehistro nung wala pang World War II, yun yung tunay, no? Syempre, hindi porkat sinabi ko yun yung tunay, yung mga tunay na Iglesia ni Cristo na naniniwala sa kanya, sumusunod sa kanya, hindi na tunay. So dyan sa Iglesia ni Manalo, mayroong mga Iglesia ni Cristo dyan na tunay. Tunay, kaya nga yung iba dyan, dismayado talaga sa pamunuan ng Iglesia ni Manalo na Diablo. Ang iba, hindi lang makaalis dahil iba pala ang patakaran dyan. Kapag tumiwalag ka, sisiraan kanila. Kapag tumiwalag ka, lalong-lalo marami ka ng alam sa kanila, talagang makakaranas ka ng iba't ibang mga sa kanila. Tatakutin ka ng ganito, ganyan, magkakakaso ka ng ganito, ganyan, kagaya na po nangyari nung mga nakaraang mga taon pa, yung mga ministro na gusto na sanang umalis sa pamunuan ng Iglesia ni Manalo na Diablo. Anong nangyari? Yung iba, kinidnap. Diba? Kinidnap nila. I-search nyo. Mga ministro ng Iglesia ni Cristo, kinidnap. I-search nyo yan. Sabi, pag wala kayong na-search, titigil na ako dito. Diba? Tinakot. Yung iba nga, nag-abroad pa Diba? Kasi nga, dahil sa takot. Dahil sa malamapia na galawan ng Iglesia ni Manalo na Diablo. Maganda nyo yung video. Grabe, sabi na dun, dami daw natitiwalag sa iglesia. Kasi pag natitiwalag ka daw, sisiraan ka daw. Kada taon daw, marami natitiwalag. Kami mismo mga iglesia, alam namin bakit kami natitiwalag. Ito kasi, hindi mo kasi alam diba? Bakit natitiwalag yung mga iglesia? Nasa aral na sa Bible din yan, boy. Diba? Bakit natitiwalag yung ibang mga kanib namin? Kasi nga, hindi sila sumusunod sa patakaran. Lahat ng utos ng iglesia nasa Bible. Gets mo? Hindi, kasi nga, di mo alam yun. Diba? Ganito,
may asawa ka, makikipagtipan ka sa may asawa at may asawa na. Bawal yun, boy. Ito mo. Hindi mo alam yun, di ba? May bisyo. Ito. Sino bang matinong tao na nagbibisyo, sasamba pa, di ba? Walang ganun. Kasi kung ano naman sinasabi mo, di ba nakakatuwa, di ba nakakatulong. Tapos may mga magko-comment sa'yo na ganito, ganyan, ganito, ganyan. Na iglesia daw sila. Sige, iglesia na kayo. Di ba? Puro kayo. Tapos sabi mo, best friend mo si Ka Eduardo. Ayos din, boy. Di ba? Best friend mo pala yung namin, taga-pamahalang pangkalitan namin eh. Ang galangin mo. Di ba? Kami mga mga member ng Iglesia ni Cristo. Siyempre, kasalita lang din naman kami kasi hindi namin pinapayagan na inaapi yung taga-pamahalang pangkalitan namin. Di ba? Sabihin mo na lahat. Kaso, Diyos ang nakakaalaman ng lahat. Di ba? Ang mga sinasabi mo, nasa Bible ba? Wala. Di ba? Yung Diyos na bahala sa igumante. Ang dami nyo nainira sa iglesia eh. Ba't yung iba hindi nyo kayang saraan? Di ba? Porket na lumalaki yung iglesia, pipilitin nyo ngayon pabagsakin. Di mo kaya, ikaw na mismo, di mo kaya pabagsakin yan. Marami nang nagtangka, pero never na bumagsak ang iglesia. Ang tatandaan mo. Di mo na napabagsak ang iglesia. Mas lalong lumalago sa sabi nyo. Kita nyo. Siyempre, magkakontent kayo ng tungkol sa iglesia. Siyempre, mga nakakapanood sa inyo, meron iba mga magkakontent ng ganito, iglesia ko. Pero mas marami yung nakikilala iglesia. Bakit kaya sisiraan yung iglesia? Makapasok nga, pakikinigaw ng doktrina. Ganun. Diba? Tapos ang usapan yan, boy. Kasi, once na pumasok ka sa iglesia, matitiwalag ka lang pag may ginawa kang mali. Diba? Pagsasabihan ka pa niyan, hindi basta-basta matitiwalag. Sabi mo, 6 months, mahal na sa iglesia, tapos aalis din. Hindi ganun, boy. Diba? Baka nakita, 6 months, nagtiis ka sa INC na madoktrinahan ka, masubok ka, tapos aalisan mo lang. Sino magagawa? Nagigil ako eh. Walang ganun, boy. Diba? Huwag nang siraan yung iglesia. Yun ang masasabihin ko sa iyo. Diba? Huwag nang siraan. Kung gusto mo, huwag na i-content yung iglesia para walang, para masaya tayo lahat. Lagi mo na kasi inaapi yung taga-pamahalang pagkalitan namin. Dapat di mo inaapi yung boy. Diba? Parang mas sikat pa sa'yo yun. Kahit na walang Facebook, walang social media, mas sikat sa'yo yun. Ang tatandaan mo. Diyos na bahala sa atin. Kasi nung panahon ni Cristo, marami ng basher. Diba? Marami ng basher. Ano ba sabi ni Cristo? Nung inaapi na siya, sabi niya, Ama, maawa po kayo sa kanila kasi hindi nila alam ang ginagawa nila. Diba? Sinabi ni Cristo yun. Kaya ngayon, sa panahon naman natin, si Ka Eduardo ngayon ang sinisiraan, binabash ng lahat. Kaya ito naman sabi ko sa inyo, Diyos na bahala sa inyo kung ano yung narapat sa inyo. Diba? Kami, iglesia, doon kami sa iglesia. Kung gusto nyo sa ibang religion, diyan kayo. Standby lang kayo dyan. Kung gusto nyo pumasok sa iglesia, welcome. Maraming kapilya dyan, dadaanan nyo sa daanan. Diba? Kahit bahay-bahay lang yan, na makapagsamba dyan. Puntahan nyo lang, makinig kayo. Ano ba nga bang tama at mali? Diba? Pwede kayo magtanong. Diba? Mga kapatid, huwag yung tutularan nyo nainira kay Ka Eduardo. Galangin natin ang ating tagapamahalang pangkalitan. Mahalin natin. Kasi mahal na mga lola natin yan, di ba? Kaya tayo mga kaalam sa iglesia, mahalin natin si Ka Eduardo at ang buong iglesia ni Cristo.